5 taong pinag-ipunan ng mag-asawang Marvin at Nina ang pambili ng sarili nilang bahay. Kaya naman laking gulat at tuwa nila nang makakita sila ng isang napakalaking lumang mansyon sa labas ng bayan na binebenta sa napakamurang halaga. Takutin mo ako. Masyadong maganda para maging totoo, bulong ni Nina habang tinitignan ang naglalakihang bintana at ang lumang disenyong kahoy ng bahay. Ayon sa ahente, dating pagmamayari ang bahay ng isang tanyag na doktor na kilala sa pagtulong sa mga mahihirap. Ngunit matagal na itong bakante. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng sariling tahanan, binaliwala na mag-asawa ang kakaibang lamig na sumalubong sa kanila noong unang gabi ng kanilang paglipat. Nagsimula ang lahat bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising si Nina dahil sa isang kakaibang tunog. Hindi ito kaluskos ng daga o hanging pumapasok sa bintana. Kung hindi, isang hagulgol, isang iyak ng lalaki ng punong-puno ng pagsisisi at sakit. Patawad, patawad, hindi ko sinasadya. Hinawakan ni Nina ang braso ng natutulog na asawa. Marvin, gising. May umiiyak sa labas. Nagising si Marvin at kapwa sila natulala nang malamang ang boses ay nanggagaling sa silid sa dulo ng pasilyo. Ang kwartong ginawang klinika ng dating may-ari. Lakas loob na sumilip si Marvin sa siwang ng pinto. Sa gitna ng dilim, may isang lalaking nakaputing gown ng doktor. Nakaluhod sa sahig, nakatakip ang mga palad sa mukha at walang tigil sa pag-iyak. Ngunit ang mas nakakakilabot, ang luha nitong umaagos ay kulay itim na parang sunog na langis. Nang lumingon ng doktor sa direksyon ni Marvin, nanlaki ang mga mata nito na walang itim. Puros puti lamang. Sa takot, mabilis na nagkulong sa kanilang kwarto ang mag-asawa hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, hindi na napigilan ni Marvin at Nina na magtanong-tanong sa mga matatandang kapitbahay sa bayan. Doon nila natuklasan ang madilim at trahikong kasaysayan ng bahay. Ang lalaking nagpapakita ay si Dr. Julian. Sa buong bayan, kilala siyang mabait at matulungin. Ngunit may isang lihim na itinago si Julian sa lahat. Hindi siya totoong rehistradong doktor. Nabigo siyang makapasa sa board exam noon. Ngunit dahil sa pagnanais ng pusong makapanggamot, nagpanggap siyang lisensyado at nagtayo ng sarili niyang klinika sa loob ng kanyang mansyon. Isang gabi, isang mag-asawang magsasaka ang kumatok sa kanyang pinto. Umiiyak ang mga ito habang kalong ang kanilang 7 taong gulang na anak na lalaki na may malalang appendicitis. Walang pera ang pamilya para sa malaking ospital, kaya nakiusap sila kay Dr. Julian. Dok, tulungan niyo po ang anak namin. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Dala ng labis na awa at labis na kumpiyansa sa sarili, tinanggap ni Julian ang bata. Dinala niya ito sa kanyang klinika sa dulo ng pasilyo at sinimulan ng operasyon. Ngunit doon lumabas ang kakulangan ng kanyang kaalaman. Nagkaroon ng komplikasyon. Nagpanik si Julian nang biglang bumaba ang tibok ng puso ng bata. Sa kabila ng kanyang pagtatangka, nalagutan ng hininga ang bata sa ibabaw ng operating table. Hindi matanggap ng konsensya ni Julian ang kanyang ginawa. Ang multo ng bata ay hindi siya tinitigilan. Dahil sa matinding depresyon at takot na makulong, sa mismong silid kung saan namatay ang bata, winakasan ni Julian ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagbikti. Nang sumunod na gabi, nag-empake na sina Marvin at Nina upang umalis. Ngunit tila ayaw silang paalisin ng bahay. Biglang lumampas sa mga pinto at bintana. Ang temperatura sa loob ng mansyon ay bumaba ng higit pa sa lamig ng yelo. Napilitan silang magabang sa sala
At doon, nakita nila ang buong multo ng nakaraan. Sa itaas ng hagdan, lumitaw ang multo ng doktor. Umiiyak pa rin ng dugong itim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, lumitaw ang isang batang lalaki. Maputla ang balat nito. Nangingitim ang mga labi at may malaking tahi sa tiyan na patuloy na umaagos ang dugo. Hawak ng bata ang dulo ng dugong puting gown ng doktor. Sa tuwing iiyak si Julian, hahawakan ng bata ang mukha ng doktor at bubulong ng, "Dok, bakit mo ako pinatay? Masakit pa rin po." Ang doktor naman ay lumuhod at nagmamakaawa sa bata. Isang paulit-ulit na parusa sa kabilang buhay na walang katapusan. Ang silid operasyon ay naging sarili niyang impyerno. Nang magkaroon ng pagkakataon, pabilis na binuksan ni Marvin ang pinto ng mansyon. Hila-hila si Nina. Tumakbo sila palabas ng walang lingon-lingon. Iniwan ang lahat ng kanilang gamit. Mula sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumingon sila sa huling pagkakataon sa bintana ng lumang klinika. Doon, nakatayo ang doktor at ang bata. Nakatingin sa kanila habang ang tunog ng pag-iyak ay dahan-dahang napapalitan ng isang nakakapangilabot na katahimikan. Simula noon, wala nang muling nagtangkang tumira o lumapit sa mansyon. Ang bahay kung saan ang kasalanan at pagsisisi ay magkasamang nagmumulto magpakailanman. Takutin mo ako.